Hi guys. So today I'm going to teach you how to use Newton-Raphson method in finding root using Excel. So mag-start na tayo. So yung function natin is 500 times 1 minus e raised to negative 0.25 x minus 120. So dito sa Newton-Raphson method, we're going to find the first derivative of this function. So, yung first derivative niya is eto. Equal siya sa 120 e raised to negative 0.25x. So, ayan. Yung sunod natin gagawin dito is to construct a tabular representation. So, itong table na to. Importante siya para mas madali na lang yung pag-insert ng mga values and yung pag-compute din. So, x sub m, function of x sub n, first derivative of the function x sub n, then x sub n plus 1. So, let's go na. Saan na tayo? So, yung initial value ng x sub 0 natin is 0. 0 siya. Para makuha naman natin yung function of x sub m, just simply substitute this value dito sa original function. So, equal siya sa 500 times 1 minus exp. For those of you na hindi pa alam, yung e dito, pag kinonvert natin yan sa Excel, express siya into exp. So, yun na. Parenthesis, then yung exponent is negative 0.25 times. Usually, kung di mo na mapipindot dito yung value, ginagawa ko dito na lang is eto. And then, chini-change ko to into ginagawa. So, yun na yan. And then after nyan, minus 120. So, ayan na. For dito naman, substitute this x dito sa derived nito. So, di ba madali lang naman? So, 120 times exp, then yung exponent niya, negative 0.25, and then times ito. Okay na? So, that's it. And then for our x sub n plus 1, follow this formula. So, xn plus 1 equal lang siya sa xn minus yung function of x sub n, then yung derivative naman ng function of x sub n. Dali lang naman yan. So, ito na. Sabi daw, x sub n minus yung ito divided by ito. Okay na. So, yung magiging bago natin ditong x sub n will simply be this new value. Okay na. And ayan, then repeat. So, ang gagawin mo lang dito is drag this down. So, ayan na. And then, select this full row. And then, drag down. Ayan na. As you can see, hanggang 7 lang ako dito. Pero, you can do multiple kahit magbaba ka pa dito ng ilang beses until you're satisfied. Okay lang naman. Pero hanggang 7 lang ako dito. So, yung magiging bagong value ng x natin is ito na. So, yun lang naman for Newton-Raphson. I hope naintindihan nyo yung lesson natin and see you in the next video.